Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakatakot na mangyayari na kalunos-lunos sa bansang Pilipinas. 200 na general pumerma at sinuportahan nga si Ka Eric matapos nga ang pambabalaw-subas ng mga kongresista na ito kay Ka Eric at kay Dr. Lorin Badoy ay talagang nag-alboroto ang maraming netizen. Lalong-lalo na ang mga general at mga army at iba pa. Dahil kung titignan natin mga kaibigan, inaabuso nga ng mga kongresista, mga senador ang kanilang posisyon or kapangyarihan dahil ang mga inosenteng tao ay talagang pilit na pinapakulong nila at nagkakaisa sila. Akala siguro nila ay matatalo nila basta-basta si Ka Eric. Nang malaman nga ng mga international lawyer at mga iba pa at mga general na kinulungan ng mga kongresista itong si Ka Eric at Dr. Lorin Badoy, ay agad-agad naman silang umaksyon. Ngayon na pinalaya nila, alam kasi nila na talagang mapapahiya ang mga kongresista na ito sa hukuman, lalong-lalo na sa Supreme Court dahil alam nila na kabubuhan ang kanilang ginawa at katangahan dahil invalid naman talaga ang ginawa nilang pagkakakulong kay Ka Eric. Ngayon nga ay talagang dapat ngang parusahan ang mga kongresista na ito dahil ang sigaw ng maraming netizen, mga general, mga abogado ay dapat parusahan ang mga ganitong tiwali na ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa mga inosenteng tao at hindi pinag-aaralan ang mga kaso dahil ito ang mapapatunayan natin na nagiging bulok na ang sistema at batas ng Pilipinas dahil sa mga ganitong kongresista naglabasan ng mga kulay. Kaya naman imbestigahan at sibakin na sila sa pwesto. Ito ang babala at banta ng maraming general. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kita ng tao. Kaya nga, kung kayo advisor ni BBM, kung kayo advisor, mag-anak o advisor, o malapit kayo, nagtatrabaho kayo, nagtitimpla kayo ng kape ni BBM o whatever, o kayo yung may sniffing dog sa PSG, o kaya kasama ka lagi, backup ka, o security ka, close in. Sabihin nyo naman, nakakusap niyan tao. Mr. President, can I be candid with you? Okay masyadong takot na takot kayo para sabihin nyo yung nararamdaman nyo, Mr. President. Huwag kayong magagalit sa akin, pero ang perception ng taong bayan sa iyo, ganon, weak ka. Kasi ganito, bakit weak? Kasi ganito. Magalit ka sa akin, sir, pero yun yung yan yung nakikita namin, nadidinig namin eh. So, advice. Kung wala sa lugar yung advice ninyo, at least you tried, no? You tried. Kasi tinutulungan mo eh. Kung ang loyalty is magsisip-sip lang kayo, wala mangyayari. Yung loyalty, you treat him as a friend, you treat him as a person, sabihin mo kung ano yung nakikita niyong depekto para mag-improve siya. Para tanggapin niya yung criticism and then improve yourself on it, no? Pagka hindi, wala. He will not finish his term. Yun yung hard reality dun. Hindi ako magre-rebelde laban sa kanya, no. Panonoorin ko lang yan sa Facebook at saka sa mga SMNI o kung meron pang yung SMNI, kung meron pang franchise. Panonoorin ko lang yan sa YouTube na, ito na nangyayari. Because nga yung pressure plate, no, nagaganyanan, nagpupush. Right now, ang lakas ng ina-apply na pressure nito. Mga ganon, tinutulak. BP Sara, Tatay Duterte, Celis, Badoy, ganon. Pinakulong yung dalawa eh. So, nag-react ngayon yung mga tao. React yung PMA. Kala nyo React yung PMA. Roxy Roque. Nag-file sa Thank you, Attorney Roque. Thank you for being there. Thank you, si Attorney Panelo, no? Sila Attorney Trixie for explaining to the public. Sila Rugando Sasot.
Clap, 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 clap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, no? At sa shoutout sa lahat ng PMAyer na pumirma doon sa manifesto. At marami pang nagagalit at hindi nakasama yung pirma nila. Oh, isa na ako doon, ha? Kasi at number 36, nag-indicate na ako, na isama yung pangalan ko, Number 37 sana ako, And then, pinost ko na sa Facebook. Okay na sana, Pero nung tinitignan ko yung, yung mga pangalan, nasaan yung pangalan ko? Nawawala yung pangalan ko. Nag-make statement na nga ako, Pero okay lang yun. It's the thought, no? The thought. Baka saan, very proud ka pa. Animal na mga congressman to, ganyan, abusado kayo. Kita nyo, galit na kami. Nagalit kami. Sige. Tapos natakot. Ano ba magandang title? Meron ako sinulat, PMA grads support Celis Badoy. Lumaya na, laya na. Talo Congress. Natakot. Oy, nako. Shout out sa mga PMA graduate, matanda man o mga batang classes. I'm so happy na marami tayong mga A-year na alam pa rin yung tama at mali, no? Nakikita pa rin. Because wala yung biglang lumabas yun. And then, ako nalaman ko, yesterday ba? The other day, yesterday. Kasi nung nalaman ko, sinabi sa akin asawa ko, may post yung may manifesto. Uy, talaga, tuwan-tuwa ako, may manifesto. Nasaan? Basahin ko. Pipirma ko. Binasa ko, mahaba yung manifesto. Mahaba Dami, no? Dami. Tas nakasama ba yung mga punto? Ganyan. Sige. Sino may pakana nito? Di naman sinabi kung sino may pakana, Basta lumitaw siya, and then, ayan na, pinost na nila SAS, nila Laureta Chu, si Crisette. Ano nga pala, clap, Crisette, no? Maraming salamat sa inyo. Sa inyong sakripisyo sa bayan, At lahat kayo. panalo yung mga tao. Pero, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Parang Fernando po. Hindi pa tapos. Kakalusin na kayo. Congress, hindi i-correct ko yung binabalita kasi ng ibang vlogger, natakot ang Congress, inorderan na Supreme Court. Wala pa yung Supreme Court. Nag-file pa lang ng kaso. Hindi kaso actually hindi kaso. Petition. Habeas corpus tsaka certiorari, man. So, yung Supreme Court pag-aralan, and then maggawa sila ng parang action kung kakatigan nila yung Congress o hindi. Kung sasabihin ng Supreme Court yung Congress, may power yung Congress, kaya tama lang yung mag-contempt sila, may contempt power sila. Pwedeng ganun nasagot ng Supreme Court. Or pwedeng sabihin ng Supreme Court, Congress overstepped. They do not know the law. Yung mga ganun ba? They violated the Constitution. They violated the rights of Celis and Badoy. The Supreme Court, kung kahapon Monday ng hapon, pinail ni Attorney Roque, ni Spox Roque, siya, magde-deliberate pa yung Supreme Court. I-schedule pa yan kung kailan. But since ang Congress na i-release na sila, parang Congress is hoping na maging moot and academic para hindi na mag-meeting ang Supreme Court. Ang pinapanalangin ko, pag-meetingan pa rin ng Supreme Court at mag-issue pa rin ng statement ang Supreme Court. Kung ano yung findings nila, kung ano yung tingin nila. Because kung ano yung pananaw nila, may impact yon sa Congress. So ang Congress nagsabi,
Sige, bibigay ka namin si Celis ng ano, ng furlough, ng parang palalayain. Ano yung leave, leave, no? Palalayain ka ng ano, in condition na kasi para puntahan niya yung nanay niya kasi parang masama daw ang ano ng nanay. So, humingi si Celis, sa Celis na pwede siyang bumisita sa kanyang nanay. Eh, biglang sinasabi ng Congress na mga congressmen na matapang, matapang, may katwiran, ganun ba, na hindi pwede. Iurong mo na muna. Iurong mo na muna yung iyong petisyon. Napakawalang yan ng ano natin, Congress natin. Ano. Sorry mga honorable, pero napakawalang yan ng ginagawa nyo. Kaya abuso talaga kayo eh. Okay. Kaya nga marami sa amin nag-indicate na pumirma. Now, ang ano yata, 150 plus na. Eh, wala pa daw yung hindi nawawala pa yung mga pangalan namin eh, iba. Because hindi namin alam kung nasaan yung master list, yung origin, no? Yung iba sa amin, di alam kung nasaan. Basta sumulpot siya and then, sign ako, count me in. Ganun lang ang nangyayari. So, iba, kagaya ko, dinaan ko sa message. Dinaan ko sa isang upper class, na class 77, na laging pinagmumulan ng mga manifesto. So, ang tingin ko, sa kanya galing, nagsabi ko, sir, pirma ko. Pirma mo, ano mo ako, sir, sama mo ako dyan. Pirma mo ako. Kasi lagi naman ako sumasali sa mga ganyan na manifesto. Tapos yung comply pa nga, nakakaya pa ako eh. Nag-comply pa sa akin si sir eh, na Dan, no, nagawa na raw niya, sinama yung pangalan ko. Tapos nakita ko, senior ko. After, kaya nga sabi ko, okay na ako. Happy ako kasi sabi ko, I take pride na I'm one of these PM mayors standing up for whatever you sinulat doon sa manifesto. Ang haba, no? So, happy ako. Tapos nakikita ko yung mga kakilala. Uy, kita ko, ganyan. Si pati mga mista, nakita ko. Happy na ako kasi may pag-asa pa rin tayo. Okay. But does it end there? Hindi pa. Congress hindi pa. Pinakawalan si Celis at saka si Doc Lorraine Badoy. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol. Paano may Supreme Court na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created in Soto Law. At saka whatever laws pa na binabayan. Shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left right, parang sinampal, pak. So what? Judiciary kapantayan. Pero sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo nag-create ng batas. Yun ang function ng Congress, mag-create kayo ng batas at mag-liquidate kayo. Mag-liquidate kayo ng walang resibo. Mga animal. Bad yun. Mali yun no? So, okay. Tapos, at least yung PMA na manifesto, it's a saving grace. Over and above dun sa kay Mayor Magalong na lumabas. Kay Idol Mayor ng Baguio, Idol. Lamang lang sa akin si Sir na isang paligo, 82 yun 83 ako no? Lamang siya na isang paligo. Pero, sabi ni Sir, matagal niyang a true patriot, ito yung sa site niya, sa public servant, a true patriot champions truth and integrity above anything else. Agree, 100%, a true patriot champions
truth and integrity above anything else. We are the champions. Mayor Benji Magalong attests to the patriotism of Representative Romeo Acop, Mayor Class 70, if I'm right, no? He questioned the statement of Sunshine Media Network, International SMNI. Anchor Lorraine Maribadoy on Love of Country during the recent blah blah blah. I served directly under, ito na yung statement, I served directly under Congressman Acop for 8 years from Cordillera to Mindanao to NCR. I can personally attest to his sense of patriotism. Very good, as I am also attesting to your sense of patriotism, sir. In several occasions, he sacrificed his career and his own personal interest for love of country. Lalo, kagaya niyo, sir, kayo. Imagine yung mamasapa no na Board of Inquiry that you were the chairman. Ay, saludo ko because you were supposed to be the Chief PNP and it was promised to you already na, sige, Chief PNP ka, wag mo implicate si Pinoy. But you still came out with an honest to goodness na kung ano yung findings nyo. And Bato was there, no? Happy ako kasi sabi ko, hanip to mga, at least itong mga PMAR na to, mga snappy, na hindi mabibili, na hindi mabigyan ng posisyon. Basta kung ano yung tama. Doon ako. Kaya idol ko yan eh. At kasama ko yan sa Honor Committee. Honor Committee, 4 na taon. Sama ko. Kasi nung pumasok ko, Honor Committee na yun eh. So, 4 na taon ako Honor Committee. 3 taon. 82, 83 siya. 82, 83, 84. 85. Yeah. Basta kasama ko siya. So, graduating siya. Yearling siya, playbo ko na Honor Committee. So, 3 years pa kami nagkasama sa Honor Committee. Makita mo yung pagka-straight niya na tao eh. Okay, so there's no question. Ang ano ko lang sir, hindi ako sang-ayon sa iyo. Sorry sir, sorry po. He sacrificed his career and his own personal interest for love and country and to protect the integrity of the police organization. Nung pinapanood ko yung ilang beses yung hearing, nung sinabi ni Lorraine Badoy na, in fairness, no, sinabi ni Lorraine Badoy na I feel bad, parang ganon yung dating, yung ganon yung peg, na parang disappointed siya dun sa kinilos ng Congress, kasi tatay niya Congress, tas dun siya lumalaki sa Congress bilang bata, nung pinapalaki siya ng kanyang congressman father. Tapos noon, I feel bad na na ganyan yung kinilos ng Congress, kasi nga yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun, doon ako oops, anong ginagawa ni sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement, humingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya kinontempt siya. Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin sinungaling ka. Siyempre kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling at you're just be misunderstood. Kaya ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang
nagfile ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million. Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami kong kakilala dyan sa Congress at saka sa
sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because ano kayo eh, umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa, babanatan nyo pa SM9. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing, tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang kapera-pera, sabihin ng iba, may VAT naman. Binambawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan, ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba. Delikado kayo. At baka madamay pa si BBM, madadamay si BBM. Mag-shutdown. Hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saan ka nakakita, harap-harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng isang term, babalik si lalaki, o hindi kaya, magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga ito eh. Mali naman to kasi yung all other government agencies, pagka tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka ng resibo na kunyari kumain ka 5,000. Ano itong 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin yun. Bakit panay same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala kinuha na kinuha ganon. Papasa ba yun? Maku-question yun eh. Supposed to be, maku-question yun. Kayo, certification na ginastos nyo sa gasolina ito, ginastos nyo sa MOE ninyo. Mali eh. Kaya nga, kung sino pa yung natitira dyan na matino, unahan nyo na rin. Unahan nyo na. I-declare nyo illegal yung resolution number 10. Questionin nyo, sa Senado at sa lower house, questionin ninyo. Tiyong ko yun. Yung mga bulati ko. Questionin ninyo yung inyong institusyon na kung pwede, maayos natin to. Kasi nakakaya sa taong bayan. Panay kayo salita, honorable, ganito, ganyan. Kung pagalitan nyo, balahurain ninyo ang mga witnesses ninyo na inimbitahan nyo lang. Babastusin nyo. Grabe. Yung pala, ang liquidation ninyo, certification lang. Yun ang issue. Pilipinas yun ang issue. Laya na sila Caselis tsaka si Lorraine Badoy. Nagpirma na yung mga mayor,
Hindi pa nga lahat yun, kasi iba hindi nagpe-Facebook. Remember, hindi lahat ng PMayor ay computer o techi. Hindi lahat. Iba, walang pakialam niya, walang Facebook account niya eh. Pero kung alam nila na, uy, meron palang ganun, ay, dapat ako makapirma rin yung ganun ba? Hanggang ngayon, may gusto pang pumirma. Bago nga ako mag-vlog eh, sinabihan ko pa nga yung upper class eh, Sir, thank you sir. No, pero chinek ko yung pangalan ko, wala eh. Ha? Wala yung pangalan ko pa, no? Eh, dami pa eh. Kung nangyari sa akin yun, eh, dami dyan na gustong pumirma, hindi makapirme. At saka, mga PMayor lang yan. Paano yung mga sundalo? Mas marami mga sundalo. Paano yung mga scout ranger na retired? Ang dami nun. Paano yung mga special forces? Paano yung mga marines? Ay, sus ko, dami. Yung mga nadidinig nyo, ang binibigyan nyo na is mga PMayor. Eh, yung mga PMayor, wala naman yan na hindi naman, sorry naman, mali yung term ko, eh, mas malakas sana. Mas malakas yan pagka nandiyan yung mga sundalo nila. Eh, hindi naman yan pumipirma para mag-revolusyon. Hindi yun ang intensyon. Pumipirma yung mga yan kasi in-express nila yung freedom of expression nila. Sige, subukan nyo. Patawag nyo isa-isa yan. Baka malasing kayo, Congress. Baka matapos kayo bigla. Yun yung problema. Because yung taong bayan, hindi na pwedeng takutin. Huwag niyong tatakutin kasi kayo ang napalpak. Hindi yung sila Loren at saka si Caselis. Hindi sila. Kayo. Kasi bumaliktad kayo eh. Nag-flinch kayo eh. Natakot kayo eh. Whether kung sa Supreme Court kayo natakot o sa mga suporta ng tao kayo natakot. Ang mahalaga is you stop what you're doing wrong and start thinking, start facing reality. Ganyan ang image ng Congress. Ganyan ang image ng Congress and pwede kayong isara ng taong bayan na pikang-pika. Pagka sinabi ng taong bayan, to hell with you all, madadamay pati yung matitino. Kaya ang aking suggestion sa mga matitino na congressman at mga senator, you start questioning the manner by which kayo liliquidate ng pera, the way you are being audited. You question that. Burahin ninyo yung resolution number 10. Because hindi dapat nyo sapawan yung COA, guaranteed by the Constitution, as an institutional body, they should be the ones dictating how you will be audited. Hindi porke kayo may hawak ng pera, kayo nag-allocate ng pera, kayo nagbibigay ng budget, kayo gumagawa ng batas. And then gagawa kayo ng technicality. Resolution number 10 is a technicality. Huwag nyo kaming bobolahin, huwag nyo kaming lulukohin. Kasi kami mismo, naintindihan namin yung nangyayari. Alam namin, pare-pares galing sa gobyerno, alam namin, mali yon, yung lukuhan na auditing, no? Resibo. Dapat, kung walang resibo at pipirma lang kayo, it breeds corruption. Ngayon, ang question mark, kahit sabihin niyo hindi kami corrupt, ginamit yung pera, paano nyo ngayon patutunayan nasa ng mga resibo? Diba? Kaya pumasok kayo sa alanganin, you interpreted things to your own advantage sa PMA, General Magalong. Taking advantage yan. Taking undue advantage. Sa amin, when faced with the dilemma, did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? You should be able to answer no to both questions. Did I intend to deceive? Niloloko ko ba ang taong bayan? Yes. Did I intend to take undue advantage? Yes. Yes, sa 2 questions. Masama pa nga kayo eh. Kasi dapat no sa 2 questions. Then you are doing the honorable thing. Now, Congress, may mga PMayor dyan. Mga sir, did I intend to deceive? Did I intend to take
undue advantage. You're the congressmen. You're the ones formulating laws. You're the ones allocating budget. Tapos kayo, i-require ninyo kung paano ang ano ng pera. Kayo naggagawa ng batas eh. Tapos kayo mismo, certification. May mali talaga. Niloloko nyo taong bayan. And you better explain that. And you better correct that. Otherwise, tingin ko, matatapos kayo. Matutuldukan yung karir ninyo. Yung institusyon, binastos nyo eh. Binastos nyo taong bayan eh. Kaya nga, good luck. Good luck sa inyo. Sir Mayor, Sir General Magalong, Idol, sabi mo, for Ms. Badoy and Mr. Celis, manipulating facts and distorting reality for personal or political gain is not love of country. A true patriot champions truth and integrity above anything else. Let this be a lesson to all lying, to all that lying has no place in our country. Sir, hindi naman sinabi ni Badoy, ni Doc Lorraine, hindi naman niya sinabi na ako lang ang may love of country dito. Kayo wala kayong love of country. She is expressing that she loves the country so much. Bawal ba yun? Masama ba yun? Ang pangit, sumagot si General Acop, si Congressman Acop, na you do not have a monopoly of love of country. Mas marami kong ibinuwi sa'yo o sinugal kaysa sa'yo. Mali eh. Hindi dapat yun. Hindi dapat nagtagisan ng love of country. As congressmen, you should all be matured to face the different traits of your mga guests ninyo, mga witnesses ninyo. You should maintain your cool. Hindi yung ganun. And General Magalong, I appreciate na yung vote of confidence mo kay General Acop. Yes, oo. Pare-pares tayong mga love of country, oo. Pero dapat hindi ibebelitel yung love of country ni Dr. Badoy. And we do not have a monopoly of being honorable men. Tama? Pwedeng sila honorable. Paano ko sabihin, mas honorable sila kaysa sa atin. O di magagalit tayo. So, pangit yung sasabihin, mas nagbuwis ako ng buhay, mas maraki ang aking sinugal kaysa sa'yo. Pangit yun. Kasi sa tingin ko, kayo ay magtagal kayo sa serbisyo, nag-retire kayo, inabot kayo ng sandamakal na 30 plus years sa serbisyo, nandiyan yung NPA. Kahit anong nangyari, pumasok yung class 50s, na-retire. 60s, na-retire. 70s, na-retire. 80s, na-retire. Tayo, mga 80s. Ako nga, umalis ako kagad, nainis ako eh. 90s, mare-retire na. Ruling class, 89. Itong dalawang to, Celis Badoy, sila ang naging frontrunner sa NTF-ELCA, kasama ating mga intelligence agencies, kasama sila Kapuyan, Mistako, kasama sila Alex Polinto, Monteagudo, Sanika. Lahat ng pumapapel sa NTF-ELCA, itong whole of nation approach na sinasabi nyo, nung pa, mali na naman yun. Nung pa, namin alam yung whole of nation approach. Ay, papira naman to, nagiging tagisan kasi ng pagalingan, hindi dapat ganon. Hayaan mo sila. Hayaan nyo sila to shine. Because it is their time. Our time is up. We did our best, we did our service. Kayo mga nagtagal. Ako, I got fed up. No? So, wag yung sasabihin wala akong karapatan, magsalita. Mas mataas ang kategorya ko sa inyo. Public servant kayo, private citizen ako. So, mali. Pares tayong you do not have a monopoly of love of country tsaka ng honor. Now, I was a bit disappointed, Sir Mayor, Idol. I was a bit disappointed, sir.
Because the issue is not really Badoy and Eric. The question was 1.8 billion ba ang nagagastos ni Speaker? It was a question. Kahit saan nyo daanin. Panoorin ninyo yung tape, yung video, panoorin ninyo. At yun ang issue. Now, I expected to hear from you, sir, being a number one na ally ng anti-corruption, being a pillar of everything that is good, prim and proper sa service and sa government drive against corruption, si General Magalong. Never mind questioning Lorraine Badoy and Caselis. May sinasabi ka na, let this be a lesson na lying na yan. Napakalinaw nung pinost na question. If you napanood nyo yung hearing, 2 something billion, tinanong nga 1.8 billion, tapos nun, sinabi ng Congress, 39 million lang gastos. O, sa pupunta yung sobra. Bakit magbabudget pa ng mas malaki? Ng 1.3 billion for next year. Kung ang gastos mo, 39 lang kung titignan niyo historical niyan, mali. Alam naman natin, galing sa serbisyo, na pagka meron ka savings, gagamitin mo yun, i-commit mo elsewhere. Why? Kasi pagka sinoli mo, hindi ka pwedeng humingi ng the same amount. Babawasan kasi sinoli mo Meron kang ang tawag doon? Meron kang precedence na sinoli mo Hindi yung si BBM, precedence. Precedence, BBM. Bagong Pilipinas, bagong muka. Kongreso ng babalahura. Okay, so, ang doon, dapat yun ang kinwestiyon ni Sir. Sa akin, Sir, yun dapat ang kinwestiyon mo. Kasi, talagang daming susuporto sa iyo nun. Question mo si Badoy. Kaya ang pangit niya yung tignan. P-Mayor, umampi sa kapwa P-Mayor sa Congress, nagsalita, na parehas may love of country, na parehas may honor, tax, nagsalita itong pumirma na 150 na PM Mayor. Suporta kay Lorraine Badoy at kay Caselis. Hati. And bigat nito. 150 plus, ongoing pa. Tapos ang daming gustong pumirma. Kaya nga, yun ang problem. Why is it ang nakita is yung lying ni Badoy at ni Celis na kung titignan mo, may issue dun sa bilyon na pera at yung manner by which it will be liquidated, audited by way of certification only, walang resibo, mas matindi yun na question, mas matinding issue yun. Kaya Congress, hindi pa tapos ang laban ng taong bayan. You better shape up, Congress. I'm warning you already for your sake. You better shape up. You better rethink your position. You better think Filipino. Paano ba to? Honorable ako Honorable ako. Sana nga nandyan ako Kasi kung nandyan ako, kung ako lang mahilig sa politika, kumandidato ako, kahit nagpartili sana ako, siguro mananalo naman ako. Nandyan sana ako. And then, kung nalaman ko yan oy, ganito pala rito. 48 million, 25 million. Wala. Certification lang. Okay, I certify that I have spent the funds allocated me as my MOE are all proper, di ba, and sound. Wisely spent money. Pucha, pero bumili akong kondo, bumili ko ng kotse, ng babae pa ako, ang dami ko siguro chicks, Joke
joke, madinig ako ni Mrs. Ang hirap nyo, ang hirap sikmura. Sakit sa sikmura eh. Mga bastos eh. And then you will say honorable, tapos ganong nyo ayaasta ninyo. Congressman, Senate, kung may natitira sa inyo na sa tingin, sana pasukin kayo ng kaluluwa na matino, ng Holy Spirit o kaya ng mga anghel na delegwardiya ninyo. At magmuni-muni kayo, tama ba ito o mali? Kasi kung ang sagot ninyo, yes or no, magano na. Yes or no lang? Mga banat, no? Yes or no lang? Hindi naman yes. Hindi naman no. Pagka sumagot ako ng yes, therefore you're lying, no? Walang yung mga tanungan niya, mga bopol, mga mali yung utak eh. Kulang kayo sa talino, sa totoo lang, kulang kayo sa talino. Nakaka-insulto, no? Hindi dapat gano'n ng congressman performance. Dapat, kayo eh, dapat mayroon kayo seminar muna eh. Tapos yung batas hindi nyo alam. Nakakaya eh. Pero ito, ang pangit, yung bankrupt ng moral fiber. Yun ang mahirap. Ano tayo magagawa doon? So if you continue to exhibit bankruptcy in moral fiber, hey, sorry, good luck. Good luck sa inyo because the people of the Philippines will... Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga katarantaduhan nga ng mga kongresista na ito. Kaya naman hindi pinalagpas ng maraming mga general at mga army. Kaya naman dapat parusahan ang dapat parusahan at ikulong ang dapat ikulong, lalong-lalo na ang mga kongresista na ito na malinaw pa sa sikat ng araw at buwan na invalid talaga ang pagkakakulong ni Kyle Rick. Pinalaya nila at talagang alam natin kung ano nga ba talaga ang totoong pakay ng mga kongresista nito, lalong-lalo na ang protector nilang si Lisis Maggs, Kuting ng Norte at Tambaluslos. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.